Hello po guys, magandang araw po at welcome po sa aking munting tindahan. So guys, for today's video gusto ko lang ibahagi, bago ka magpautang sa iyong tindahan, dapat mapanood mo muna ito para magkaroon ka ng idea. Kaya naman, kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to like, subscribe, thank you po. So ito nga guys, ipapakita ko muna sa inyo ang aking tindahan ngayon. Ayan, mayroon ng mga kulang-kulang dyan kasi nga inaantay ko pa si Pure Gold ngayon kasi ang deliver niya baka maya-maya ang dating niya. So, dapat guys, pag magpautang ka, dapat nakahanda ka sa mga ito. Kaya pag-iisipan talaga nating mabuti kung ipapautang natin yung ating mga paninda. Kasi nga guys, kung magpapautang tayo sa ating mga customer, mayroon talagang tendency na mabayaran ka o kaya hindi na magbayad. Kaya pag mayroon talaga tayong tindahan, kaya isipin talaga nating mabuti kung ano yung makakabuti sa ating tindahan. So, ito na nga guys, dumating na nga yung aking inaantay. Thank you Lord kasi nga mag-alala na tayo pag mayroong mga konti na lang sa ating tindahan. Kaya ito dahil sa pagsisipag natin magtinda, nakapag-order ulit tayo. Kaya thank you Lord. So kaya guys, ingatan talaga natin ang ating mga paninda sa mga taong mahilig mangutang. Kasi mayroon namang nangungutang na magaling magbayad, mayroon talagang iilan-ilan na hindi marunong tulad nga itong mga na-experience ko dito sa aking tindahan. Kasi guys, pag mayroon kang papautangin na customer, so mayroon talagang hindi ka na papansinin sa iba na bibili, kaya kailangan talaga pag-isipan mo kung pwede ba siyang mapagkatiwalaan kasi mayroon kasing customer na pag siningil galit, no? Pag mangutang pa lang talagang ang bait-bait, so kikwentuhan ka pa, pag siningal mo na diyan na magkakasira. So, kung ayaw mo ng gano'n, yung magkakagalit kayo dahil sa utang na hindi niya nabayaran, na magkakatampuhan kayo, so iwasan mo na lang na huwag mo siyang pautangin upang sa gano'n na hindi kayo magkakasiraan, hindi kayo magkakagalit, hindi kayo na mag-aaway dahil sa utang. So, yun talaga, kaya kailangan talaga pag-isipang mabuti. Kasi guys, bilang isang store owner, responsibilidad natin na palaguin natin yung ating itinayong negosyo. Kaya protektahan natin, walang ibang magprotekta dyan kundi tayo bilang isang sari-sari store owner. Kaya ayan, kung ipapautang mo yung mga paninda mo, ano na lang ipambabayad pag dumating yung mga deliveries, o di ba? Wala pang kasiguraduhan kung bayaran ka pag tuwing sahod. So walang kasiguraduhan, talagang ikaw ay mai-stress kung saan ka maghagilap ng pambayad ng mga deliveries mo, kung kailan ka bayaran. Talagang mai-stress ka, mahirapan ka, pahirapan pa maningil kasi yung iba talagang makunat, talagang pag hindi sinisingil, hindi din magbabayad. Mayroon talagang ilan-ilan na mga customer na ganun guys. Kaya ako talagang mahigpit ako. Pag may utang pa yung isang tao, stop muna. Sinasabihan ko muna na mayroon ka pang ang utang tapos mangutang ka pa. So wala talaga akong pang-abono. Kawawa naman yung tindahan ko pag ganun. So magkakalbo, wala akong pambayad. Kasi nga ang laki ng inuutang nila at ang lakas kasi magbisyo, no? Ang lakas magbisyo, so utang naman. Kaya pag ganun, talagang malaki ang puhunan, lalo na sa alak. Kaya pwede natin sabihin sa ating mga customer para hindi tayo maubusan ng mga stocks. Paano na lang pag may bumili sa atin? So wala dahil ayun, napunta sa utang, hindi pa nagbayad, so hindi ka pa nakapag-order. So ano na mangyayari sa tindahan mo? Malugi. Pag ganun guys, talagang mamroblema ka, kaya hangga't maaari protektahan natin. Kaya walang ibang magpoprotekta sa ating tindahan. Kaya kung ayaw mo ma-stress, ayaw mo mahirapan maningil, so pwede ka naman tumanggi na hindi ka muna magpapautang dahil ikaw naman ang masunod, dahil ikaw naman ang may-ari ng iyong tindahan. So, nasa sayo yan kung ayaw mo ng stress. Kung gusto mo kaagad na lumago ang iyong sari-sari store, so ganun ang gawin mo kung anong nakakabuti sa iyong tindahan. So, gawin natin yon para sa paglago ng ating sari-sari store. So tayo ay nagsusumikap, nagsakripisyo, kahit pagod na tayo ay nagbabantay pa rin tayo sa ating tindahan, nagdi-display pag may dumating na mga deliveries, o di ba talagang grabe ang dugot pawis yung binuhos natin na pagod. So ganun-ganun na lang ipapautang mo sa mga taong matagal magbayad. So mayroon kasing mga customer na utang lang sila ng utang kahit malaki na yung utang nila. So pagdating ng sahod, bibigyan ka lang ng konti, magbabalance. So sino ang ma-stress? Ikaw. Pagod ka na nga, stress ka pa sa mga mangungutang. So ano na lang mangyayari sa'yo?
O 'di ba, maawa ka naman sa sarili mo. Kaya kung hangga't maaari, huwag ka nang magpautang sa mga taong makunat, sa hindi marunong magbayad, sa matagal magbayad. So, talagang piliin na lang talaga natin. Mayroon namang talagang magaling magbayad. So, yun lang yung pauutangin natin. Pero depende din guys, mayroon din sa una lang magaling magbayad pagka matagal-tagal talagang pahirapan na kung saan natin siya singilin. Minsan hindi na magpapakita. Talagang ganon, talagang mahirapan tayo magpatakbo ng ating negosyo 'pag gano'n dahil hindi mo mapaikot yung iyong puhunan dahil ayan naka-stuck pa sa mga nangungutang dahil ayan nagpautang ka ng malaki sa kanya. Kaya ako guys may limit na lang yung papautang ko dito sa aking tindahan kasi nga dahil maliit na lang ang tubo, dahil pahirap na pahirap ang panahon ngayon, pataas ng pataas ang mga bilihin kaya ang hirap kung ipapautang pa natin, mag-aantay pa tayo ng 1 linggo, 2 linggo, 1 buwan. So ano na lang matitira sa'yo, pagod. So 'pag gano'n na lalo na't ikaw lang lahat gumagawa ng lahat-lahat sa inyo, wala kang katuwang, wala kang katulong. So hangga't maaari protektahan mo yung iyong sari-sari store para iwas stress. So ito nga guys, yung mga nagsidatingan, kaya masaya na naman tayo 'pag kumpleto yung ating mga paninda kasi nga guys, mahigpit na ako dito sa aking tindahan, hindi na ako masyadong magpapautang para ayan makapag-order kaagad tayo, makapamili kung anong kulang dito sa ating tindahan para ito'y mabilis lumago. Kaya yun lang guys, maraming salamat po.